And I tried, naisip ko, tried to, myself. As in, mo? Tried, set up ko. You were unhappy. Unhappy, time na yan. yeah. Sa kabila ng kasikatan at yaman na dala ng apelyido Pacquiao, may mga bagay pa rin sa buhay ng anak ni Manny Pacquiao na hindi madaling makita sa publiko. Si Michael Pacquiao, anak ng sikat na boksingero at senador, ay nagbukas ng kanyang personal na karanasan tungkol sa mental health, isang paksa na bihira nating naririnig sa mga mayayaman at kilalang pamilya. Bagamat nakatira sa marangyang buhay, nakaranas rin siya ng matinding depresyon at kalungkutan noong kabataan at halos mawala ng pag-asa sa ilang panahon. Paano kaya niya nalampasan ang mga madidilim na sandaling iyon at natutunan ang kanyang tunay na layunin sa buhay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Lumaki si Michael sa ilalim ng matinding pansin ng publiko. Madalas siyang pinagmamasdan at pinagtatalunan ng mga tao dahil sa kanyang apelyido. Hindi biro ang dalang pressure sa kanya, lalo na dahil may expectation na dapat siyang tumulad sa kanyang ama sa boxing o sa pamumuhay. Pero sinabi niya mismo, hindi niya kailangang maging kopya ng kahit sino. Ang mahalaga sa kanya ay maging totoo sa sarili at sundin ang mga bagay na gusto niya. Hindi niya iniisip na dahil anak siya ni Manny Pacquiao ay kailangan niyang mag-box o magpatuloy ng legacy ng kanyang ama. Sa pamilya niya, suportado siya sa mga desisyon at passion niya at wala silang pinipilit na gawin niya ang isang bagay na hindi niya gusto. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay at pagiging approachable, hindi madali ang kanyang mga karanasan noong kabataan. Nakaranas siya ng depresyon at pakiramdam ng kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. May mga pagkakataon na halos mawalan siya ng pag-asa at naiisip niyang saktan ang kanyang sarili dahil sa mga problema at emosyon na hindi niya masabi sa iba. Ang ilan sa mga sanhi nito ay ang bullying sa school at peking kaibigan na interesado lamang sa kanya dahil sa kanyang pangalan. Ipinakita nito na kahit ang mayaman at sikat ay may pinagdadaanan at problema rin. Isa sa mga paraan niya para makaraos sa mga mahirap na panahon ay ang musika. Ayon kay Michael, nakatulong ito sa kanya para maibsan ang sakit ng loob na nararamdaman niya at makahanap ng paraan upang maiproseso ang kanyang emosyon. Bukod sa musika, natutunan niya rin ang disiplina sa pamamagitan ng pagsasanay sa boxing. Sa pamamagitan ng pag-iensayo, natutunan niya ang sakripisyo, tiyaga, at pagtutok sa mga layunin, mga bagay na nagpatibay sa kanya bilang tao. Ngayon, kahit may kayang bilhin ang lahat at makapunta sa iba't ibang lugar, pinipili pa rin ni Michael ang simpleng pamumuhay. Mas gusto niya ang oras kasama ang totoong kaibigan, pagkain na simple at bonding sa mga video games kaysa sa mamahaling luho. Para sa kanya, ang totoong kasiyahan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa maliliit na bagay na nagdudulot ng kaligayahan at pagkakontento sa puso. Matapos makaranas ng matinding kalungkutan at depresyon, natutunan rin ni Michael Pacquiao kung ano ang tunay na layunin niya sa buhay. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay makatulong at makahikayat ng ibang tao na maging mas mabuti. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula siya sa musika, sa boxing training at sa paggawa ng podcast. Hindi dahil gusto niyang maging katulad ng ama niya sa boxing, kundi dahil nais niyang magbigay ng positibong impluensya sa ibang tao at ipakita na may iba pang paraan upang gumawa ng mabuti. Para kay Michael, ang pananampalataya sa Diyos ang sentro ng lahat ng ginagawa niya at dito niya nakikita ang direksyon sa buhay. Kahit na may pagkakataon siyang makapunta sa iba't ibang bansa at makabili ng lahat ng gusto niya, ay pinipili pa rin niyang mamuhay ng simple. Sinasabi niya na gusto niyang maging sarili niya at hindi nagpapadala sa uso o sa marangyang bagay. Mas gusto niya ang simpleng oras kasama ang mga totoong kaibigan, ang pagkain ng simpleng pagkain, at ang pagkakaroon ng bonding sa mga video games kaysa sa mamahaling luho. Ngunit hindi rin mawawala ang mga mahihirap na karanasan sa buhay niya. Naalala niya ang mga panahon na nakaramdam siya ng sobrang lungkot at walang alam kung kanino siya lalapit. Minsan, halos mawalan na siya ng pag-asa at may naisip siyang saktan ang sarili.
Ang mga sandaling ito ay pinakamadilim sa buhay niya, ngunit sa halip na sumuko ay nakahanap siya ng paraan upang makaraos sa pamamagitan ng musika at pag-iensayo sa gym. Ito ang mga bagay na naging outlet niya para sa kanyang emosyon at nagbigay ng kalakasan sa kanya upang magpatuloy. Bukod dito, nakaranas din siya ng bullying sa paaralan. Dahil sa kanyang hitsura at pangalan, may mga taong hindi naging mabuti sa kanya at minsan ay nagpakitang gilas lamang upang kunin ang kanyang tiwala. Ngunit sa kabila nito, natutunan niyang piliin ang mga tunay na kaibigan na laging nandyan para sa kanya at hindi hinuhusgahan siya. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, natutunan niya na mahalaga ang suportang emosyonal at ang pagkakaroon ng taong mapagkakatiwalaan. Ngayon, handa na si Michael Pacquiao na magbahagi ng mensahe sa lahat ng nakakaranas ng depresyon o problema. Sinabi niya na hindi sila nag-iisa at kaya nilang malampasan ang kahit anong hirap. Ang mga pagsubok sa buhay ay maaaring magpabuti sa kanila at magpatibay sa kanilang pagkatao. Mahalaga lamang na maniwala sa sarili, magtiwala sa Diyos, at hanapin ang mga tao o kaibigan na maaaring maging suporta sa kanilang pinagdadaanan. Para kay Michael, mahalaga ang magkaroon ng totoong kaibigan at mga taong mapagkakatiwalaan niya. Sinabi niya na hindi dapat pinapakinggan ang mga taong nanunukso o nang-aalipusta dahil kung masyado itong pinapansin, maaari itong makaapekto sa kung sino ka at sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Ang unang hakbang ay huwag pansinin ang mga negatibong salita. Ang ikalawa ay siguraduhin na may taong pwede kang kausap, pwedeng kamag-anak o tunay na kaibigan dahil sila ang makakaintindi at makakatulong sa emosyonal mo na kalagayan. Sa modernong panahon, kahit na may social media at maraming komento, natutunan niya na hindi lahat ng opinyon ay mahalaga. May mga taong nanunukso o nang-aalipusta dahil sa sarili nilang problema at insecurities. Mas mabuti pang ipagdasal na lang ang mga taong ganoon kaysa pilitin silang may patunayan o labanan. Ayon kay Michael, ang mga ganitong karanasan ay nagtuturo sa atin na maging maingat at sensitibo sa pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa mga nasa spotlight o sikat na personalidad. Dahil sa mga pagsubok na ito, napagpasyahan ni Michael na magbahagi ng kanyang kwento sa publiko sa pamamagitan ng podcast. Sa podcast, bukas siya sa pagtalakay ng personal na struggles, mental health at mga paraan kung paano nakaraos sa mga problema. Ang layunin niya ay magbigay ng inspirasyon sa ibang tao at ipakita na normal lang na makaranas ng kahirapan, depresyon o iba pang mental health struggles kahit na sa mata ng publiko ay mukhang maayos ang buhay. Ngayon, kahit na may yaman at kasikatan, pinipili pa rin ni Michael ang simpleng pamumuhay. Mas gusto niyang maging sarili niya, manatiling humble at mahalin ang mga simpleng bagay gaya ng pagkain, bonding sa kaibigan at oras para sa kanyang mga hilig. Hindi siya naaakit sa mamahaling luho o branded na gamit. Para sa kanya, mas mahalaga ang mga karanasan na nagdudulot ng totoong kasiyahan kaysa sa pansamantalang kasiyahan mula sa pera o posisyon. Kapag tinatanong siya kung ano ang ibang maaaring gawin kung hindi siya ipinanganak bilang anak ni Manny Pacquiao, sinabi niya na malamang ay nasa creative field pa rin siya marahil bilang videographer o sa industriya ng media. Ipinapakita nito na hindi siya umaasa sa yaman o apelyido, kundi sa passion at talento niya para gumawa ng mabuti at makatulong sa iba. Bilang pangwakas, may paboritong berso si Michael na palaging iniisip at pinanghahawakan niya mula sa Joshua 1:8 na nagsasabing dapat laging isipin ang salita ng Diyos sa araw at gabi upang magtagumpay. Bukod dito, naniniwala rin siya sa isang simpleng prinsipyo. Kung malaki ang iyong pangarap at naniniwala kang hindi ka mabibigo, mas malaki ang posibilidad na magtagumpay ka. Sa kwento niya, malinaw na kahit sa harap ng kahirapan, bullying o depression ay may paraan pa rin upang bumangon, magpatuloy at maimpluwensyahan ang ibang tao sa mabuting paraan. Kung ikaw naman ay nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon o may pinagdadaanan sa buhay ngayon, paano mo hinaharap ang mga pagsubok at paano mo sinusubukang manatiling positibo sa kabila ng lahat?
I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.